What's up, Cranks? Meron tayong special guest today. Check niyo yung vibe. Check niyo yung vibe. Punta tayo ng kickstand. Try natin tong CB650 e-clutch. Let's go. What's up, Cranks? Check it out! We are blessed today. Nakasama natin today si Chivas. First of all, thank you kay Jamoto for lending us this one. Yung Honda CB650 niya na si Chivas. This is e-clutch. So, para sa baguhan na tulad ko sa pagbibig bike, I'll just share my thoughts, diba? Kasi first time ko rin, almost 90 plus horsepower. Yung fun of riding na translate niya talaga. That's for me. Dahil kahit saglit lang ako nakaikot kahapon, parang gusto mo siya sakyan ka agad eh. Parang ganong type of vibe na bike. Anyway, tara, let's go. Cranks. Inline 4 tayo today. Yan, naka first gear na. So kahit di ka naka-clutch, diba? Pwede ka na umandar. Ang napansin ko rin kahapon, especially dito sa CB650, pag sinusungkit mo siya, hindi pwede yung parang canvas yung sapatos mo. Kasi naka-Vans ako kahapon eh. So ngayon, medyo nag-riding shoes tayo. Kasi yun nga, parang yung pangsungkit ng gear, medyo mataba eh. So pag canvas yung sapatos mo, medyo nalulubog, magbi-miss-shift ka pag sa e-clutch eh. Grabe talaga, iba. Galing ako sa 450 NK, di ba? Cranks. Nabenta na pala yun, by the way. Pero may surprise kami ni Jamoto. Makikita nyo na lang sa latest upload niya if ever. Antabayanan niyo yung kanyang review. Kaya nagpalit kami. Iba eh, no? Parang siyang pumupunit eh. Pag kunyari sa higher RPM. Kaya yun yung kanyang, kumbaga, lore itong CB650. Kasi, kumbaga, ang sarap gamitin dahil sa tunog eh, di ba? Ngayon, pag magda-downshift ka, which is ano sa akin, medyo nagbe-brake ako tapos poop! Poop! Ganun lang. As in, pindot lang. Kaya yun. Di ba? Nawala ka ng clutch, grabe. Coming from someone sa akin, like parang naka 450 NK ako, and then upgrade ka na parang almost double ng horsepower. Aminin ko sa akin, una, nung parang hihiramin ko to, medyo natakot ako. Kasi syempre, sanay naman tayo sa mga 400, 450cc, 40 to 48 horsepower. Pero yung power delivery niya, very smooth. Mas jerky pa nga yung 450 NK eh, or NK 450. Kasi lalo na dun sa lower RPM, parang ganyan. So kailangan mo talaga ng clutch para ma-balance out yung jerkiness, kumbaga. Lagi kasi ako napapadaan dito eh sa Villar Avenue gamit yung ating 450 NK noon. Honestly, yung suspension nito is really different dun sa 450 NK. Yung kanina nating dinaanan na yun, sobrang ano eh, kung napapadaan kayo sa dito sa Villar Avenue, talagang bumpy. Diba? Maya-maya, if familiar kayo dito at nanonood kayo ng channel, pagdating banda dun sa may Verdana, medyo traffic dun eh. It's the morning rush traffic. For this type of bike na may e-clutch, yun ang makakatulong pag traffic. So I think ito yung, kumbaga, isa sa mga advantages siguro pag gagamit ng e-clutch, yung mga ganitong stop and go traffic. Yeah, tingnan nyo, sikat dito every morning yan. Kasi itong Maynilad, parang tagal na nito. Dito naman sa Danghari, Cranks, ingat din kayo dito. Kasi may mga dumidiretso, pero nasa left lane, nasa pinaka outer right lane, tapos magle-left. So minsan lagi yan notorious yung corner na yan.
Isa sa mga nangangawit ako dati sa race pag kunyari group ride tapos parang kailangan mo humabol konti. Siyempre sila parang konting ano lang kasi nagre-respond na, di ba? Sumasabay ka sa group ride, medyo nangangawit na yung race mo pag kunyari mabilisan na yung takbo, di ba? So, pag umahabol ka. Cranks! I don't own this bike, okay? Pero I think nakakasabay ba siya sa mga litter bike? Pag kunyari mga group ride. Kasi may nakita ka naman ng mga sa different group rides, sa CB650, di ba? Tapos parang may mga nakakasabay ka na mga Z9, di ba? So, it's perfect chill ride. Kaya coffee tayo. Although parang uulan. Actually, cranks. Kung singit-singit. Yan, gumagamit ako ng clutch. Kasi parang hindi ako sanay. Naiilang pa rin ako. Nag-clutch ako, pero madi-disengage lang kumbaga yung ng usage ng clutch after ko na umandar. Tapos babalik ulit siya sa e-clutch pag umandar ka na. Ganda, ang galing ng feature niya, very high-tech. Ayan, di ba? So, under na tayo. Pagka-under, balik na ulit sa e-clutch. Boop! Second gear. Good morning, Alabang! Bilisan lang natin magkape mamaya. Kasi parang medyo dark clouds today. Morning, kuya! Diba? Rinig na rinig tayo. Yan. Ito ang advantage ng e-clutch. Yung talagang pag slow moving traffic. Di lang ako sanay dun sa initial kagat ng throttle. So yun lang, just in case kunyari bibili ka na nito, kailangan talaga medyo sanay kasi tayo kumbaga yung combination ng clutch at saka ng throttle para matimpla, para medyo smooth yung ano mo yung initial acceleration. Dito medyo parang conscious effort lang. Siguro pag nasanay ka na, ayan medyo torquey. And isang feature nitong e-clutch para hindi hassle, yan, pagkuha ng card, di ba? Medyo kailangan nyo lang masanay dun sa initial acceleration or throttle response, di ba? So pag medyo through time, saddle time, kunwari bumili ka ng CB650, ito yung e-clutch, yeah, ma-fix nyo na yun. Kasi ngayon parang kung paano ako mag-throttle in a way is yung parang gumagamit ka pa rin ng clutch to cancel out. Pero ito syempre hindi kaya nung ganun lang. Okay, cranks. So nakapark tayo ngayon. And check nyo Poop! Ang bilis. Ang dali niya i-neutral. What's up, pranks? Andito na tayo sa kickstand at naikot natin at napasyal natin si Chivas. All I can say is solid. I kinda get the point kung bakit yung mostly ng mga tao actually, di ba? May makikita ka naka CB650. Probably hindi e-clutch, siguro yung regular parang manual. Pogi. And at the same time, yung inline 4 scream na yun na bassy sa low end, tapos and then magko-coffee ride ka or long ride, capable siya. Ewan ko lang sa cranks. Message, comment nyo sa baba kung medyo okay ba siya in terms of fuel consumption. Yun yung hindi natin alam, di ba? And isa pa, kailangan nyo ng riding shoes or parang heavy toe na sapatos para masungkit nyo. Medyo meron siyang hindi siya ganun kalambot, pero parang tinatrust nyo yung pagka-shift nyo, natatrust nyo na kumakagat siya. So, kaya nga, sabi ko kanina sa vlog, di ba, parang nung hiniram ko to, naka-canvas ako na toe, which is yung Vans, lumulubog So, parang nahirapan ako, nag-miss-shift ako. I think paalis ako nun. Alam ni Jawamoto to Na-neutral ko from first gear. Bigat siya. Experience-wise, very fun bike. It's a very fun bike. Tatlo yun. Do I see myself in the future buying this? Yes.
why not? Diba? If you have the means to buy something like this, diba? It can be a good bike, a daily bike to use. It's a fun bike if you're going to ride out with some of your crew or yung mga groups nyo. Yeah. And the reliability, I think, ng Honda reliability is ano. Kuya Mark! Thank you! Cranks, ito si Sir Mark ng kickstand, di ba? Yeah! Iba talaga. It's a good start of... kasi Friday pala today, Cranks. So it's a good start on this Friday na isang parang iced Americano lang tayo in the morning. And then, maya-maya, ride out tayo. Kasi medyo parang, kung nakita niyo sa video, Fairmont, kung nakita, medyo cloudy. It's a very weird weather today. Actually, past few weeks. So, parang medyo araw-ulan. So, yeah. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, Cranks, subscribe kayo sa Crank Casual Moto. And hopefully, nag-enjoy kayo today. Kasi nag-enjoy ako using this CB650 e-clutch. Yeah. Make sure... may Instagram din tayo and Facebook. So, bye!